Hello people! Another day, another artisan bread. Para tuluyang maumay si Ivy. Charis. Itong minix ko na to ay single loops lang to. Pero that time ay gumawa ako ng dalawa. Bali, siniparit ko siya ng pagmix. Plain naman yung ginawa ko sa isa pero hindi ko na film yun. Dahil pareho lang naman. Wala namang pinagkaiba. So it's 100 grams ng active starter. 360 grams ng warm water. Ito pa yung gamit ko ng all-purpose flour sa mga nagtatanong. Warm water yung ginamit ko dyan dahil winter date. At this time, magmix tayo ng brown flour. So yung plain na all-purpose ay 470 grams yung nilagay ko and 50 grams ng whole wheat flour. Then 12 grams ng salt. The same pa rin to. Ito pa rin yung recipe natin pero binawasan ko lang yung all-purpose flour na white ng 50 grams. Bali, pinalitan ko ng 50 grams ng whole wheat flour para meron siyang whole wheat na nakalagay. So next time, kalahati na naman ang all-purpose and kalahating whole wheat yung ilalagay natin. And imimix ko lang yun until shaggy dough. And ginapiran ko yun ng wheat towel and pinares ko yun ng 1 hour. This is my first time na mag-inclusion tayo ng mga seeds. Brown flax seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds. Naglagay tayo ng white sesame. And wala akong black sesame pero meron akong black seeds. Naglagay tayo. Tigwa 1 tablespoon yung nilagay ko and naglagay tayo ng 2 tablespoon ng water. Ibabad natin yun while nagpa-alasa tayo or naghintay tayo ng 1 oras dito sa ating dough. Then after 1 hour ay magsimula tayong mag-stretch and fold. Itong stretch and fold or coil folding, very important to para maganda yung crumb ng ating bread. Cover uli and wait for 30 minutes. And after 30 minutes, stretch and fold uli and while nag-stretch and fold tayo ay nilalagay ko na yung ating seeds. And this time, hindi stretch and fold yung ginamit ko, coil folding. Unti-unti lang nating ilagay until maubos natin yung seeds. And dahan-dahan lang din yung pag-stretch natin dito para hindi mapunit. And ibig sabihin pag napunit kasi masira yung gluten na nag-develop dyan. Nakagawa na tayo ng olives nito na inclusion. Nakagawa na tayo ng ubi. Nakagawa na tayo ng chili, jalapeno and cheese na inclusion. And syempre yung plain as usual. Next naman, ano kaya? Cover uli ng 30 minutes and after 30 minutes, coil folding uli. Bali, ito yung pangatlong sets. Meron pa tong pang-apat na set. Kaso lang nakalimutan ko. Parang akala ko kasi pang last na to. Pero anyway, pagkatapos ng 4 sets ng coil folding, ay iparest natin yun ng 4 hours. Sa room temperature lang ha. Iparest natin yan ng 4 hours. And ito, nasa bandang alas 8 ng gabi na to. Yes, kailangan talaga agahan nyo ng feed ng starter nyo para pag mag-peak ng early din kayong mag-mix and early kayong matapos. Now, dito naman sa bulk fermentation na 4 hours after ng 4 set ng coil folding or stretch and fold, hindi mo masabing 4 hours talaga. Minsan kasi nagiging 3.5 hours lang, okay na yung dough. Or kung magtatagal ka pa, magiging overproof siya. So, hindi na rin siya maganda. So, kailangan, tingnan mo talaga yung dough mo. Kung jiggly na yung sa ibabaw niya, and meron na siya mga bubbles, and super jiggly, and natanggal siya ng kusa doon sa nilagyan natin ng bowl. Kung natanggal siya ng kusa, ibig sabihin, maganda yung kanyang pagka-ferment. Kung hindi man siya matatanggal ng kusa or dikit na dikit, ibig sabihin kulang yun sa proof, kulang sa time, or overproof. Mula nang gumawa ako ng sourdough bread dito sa bahay, dinner namin madalas dito ito. Lalo na itong panganay naming alaga. Kagabi nga habang ginagawa ko to, yung last na 3 slice ng sourdough bread namin dito ay inubos niya na. Sabi ko, maganda din na ubos mo dahil coming na rin tomorrow yung ating bagong tinapay, sabi ko. Kasi magbe-bake ako bukas. Dito ako nagkamali. Yung ilalim nito dapat ay inisprayan ko yan ng water and nilagyan ko na ng seeds dapat dyan. Para diretso na yan bukas. Kasi yung ilalim niyan ay yun yung magiging top bukas. Dahil ibabaliktad natin yan. So, dapat may seeds na yun para dikit na dikit. After niya, nilagay ko yan sa fridge or refrigerator ng overnight or 24 hours. Then the next day, ibig sabihin kanina, pagising ko, Prinihit ko na agad yung oven, and bago natin i-bake ito ay kailangan naka-preheat yung oven natin ng at least 30 minutes. Kung meron kayong Dutch oven ang gamit niyo, 1 hour talaga naka-preheat. With the Dutch
oven Una inside. kong binake itong plain. Hindi ko na na-film to ha, pero pareho lang naman talaga to ng ingredients. Bali, ang pinagkaiba nito walang seeds. Inuna ko to dahil pareho silang circle. Ang isa lang yung lutuan ko na pwede dito. Hindi pretty ang ating scoring at nahirapan ako dyan sa paghiwa kasi nga wala tayong blade. Dahil circle to, yung aking lutuan dito, parang semi-Dutch oven yung atake. So, itong stainless, nilagay ko sa oven kasama ko yung preheat. 30 minutes lang, stainless lang naman yan. And naglagay tayo ng ice para matulungan siyang mag-steam kasi nga hindi yan Dutch oven. And meron siyang takip. And i-bake natin yan ng 25 minutes sa 475 Fahrenheit. After 25 minutes, tinanggal natin yung takip. Ganito na yung itsura niya. And pwede yan i-bake na walang takip. Pero sa akin yung takip, nilipat ko yan dyan. Tapos, binalik ko sa oven and binake ko ng 20 minutes. And after 20 minutes, tada! Ganito na yung itsura niya. Super perfect yung kanyang color. Hindi na-burn yung ilalim. Kasi gumamit din tayo ng pan sa pinakailalim ng rack na yun para mag-double at hindi siya masyadong sunog. Next kong binake itong seeded inclusion natin na sourdough. Ito yung pinaka na-excite ako kasi ito yung first time. And dito tayo nagkamali, di ba kagabi? Bago natin yan ilagay sa refrigerator, dapat yung bottom niyan, yung pinakailalim, ito na yung nasa ibabaw. Dapat diretso na yan i-bake eh. Kaso nakalimutan ko na dapat lagyan pa yan ng seeds. Pero pwede naman sana na hindi ko na talaga ginalaw yun and hayaan na lang na walang seeds sa ibabaw. At least meron na siyang inclusion. Pero talagang tingnan nyo, talagang as in nag-flat no. Kasi nakadalawang flip up ba naman. Pero okay lang. Sobrang flat kaya hindi na tayo nag-score dyan. Ang ginawa ko, binake ko siya ng 10 minutes sa oven. And saka ako nag-scoring dyan. Isang hiwa lang na malaki yung ginawa ko dyan dahil talagang papalpak tayo pagka tinagalan pa natin. And pinalik ko sa oven niya ng 15 minutes with the lid. 10 minutes bago ko siya in-score and then 15 minutes uli. So 25 minutes with na cover lahat. And after 25 minutes, tinanggal ko siya doon sa kaldero. Nilagay ko sa pan and binake ko yan ng 20 minutes. And ganito na yung itsura niya. Flat man siya, pero hindi naman masyadong flat. And perfect naman yung kanyang crumb. At dahil sa nag-collapse yan talaga kanina, dahil sa naglagay tayo ng seeds, hindi siya bumuka dahil nag-score tayo kanina, pero hindi din siya bumuka, diba, ng maayos. Pero okay naman yung outcome. Tingnan siguro niyo. Talaga kung mayroong Dutch oven, super perfect na to. Gusto ko kasi yung talaga siya, maumbok ba kumbaga. Pero perfect naman yung crumb. And dito, bago natin hihiwaan yan or bago natin i-slice, bago natin i-cut, kailangan palamigin muna natin yung ating sourdough bread. Hindi pwedeng i-cut agad-agad after na bake o mainit pa. Magkakaroon tayo ng gummy texture ng ating bread. Yung ilalim nito, perfect din, hindi din siya burn. Pag ganito mga tinapay, kailangan islicein ko na dito para hindi na sila mahirapan. Kasi nga itong sourdough bread, mahirap talaga siyang slice. Lalo na talaga pag hindi ka sanay. Pag konti lang naman kayong kakain sa bahay, tapos gumagawa kayo ng mga ganito, pwede naman yung ilagay sa freezer. Natutuwa ako pagka ganito talaga yung crumb niya. O, di ba nakakatuwa pagka ganitong niya, mga holes, mga crumb. Kailangan ko siyang i-slice kasi para madali na lang nilang kainin. Jam. Sarap.
Nag-search kami ni Bel kahapon. Kagabi ba yun? Nag-search kami ni Bel kagabi ba? Mga price ng artisan bread. This seeded na artisan or sourdough. Ito yung pinakamahal. It's around 50 real. Yung isang buong ganun. And yung akin, jumbo pa yun. Yung nasa market, mga more than half ng isang buong loaf. Kasi mahal yung mga seeds. And mahal din gumawa ng sourdough.